Hi, today let's create your first purchase order sa Merchant Tree. Ang purchase order o PO sa Merchant Tree ay ginagamit natin para mag-order ng stock sa supplier at automatic na ma-record ang incoming stock sa inventory kapag na-receive. In other words, mas organized to at efficient ang procurement process ng business mo. Napansin ni Juan na kailangan nila mag-order ng 200 cups, 200 lids, 200 straws mula sa supplier. So tara, simulan na natin. Okay, punta ka sa inventory, then purchase orders. So, create your first PO. Ayan. Then, lagyan mo yung tamang date. Select ka ng supplier dito. So, ngayon gawa muna tayo supplier. ABC supplier test. Test lang to. Contact person, nyari, Jason. Email, jasonsample.com. Address, nyari, Binondo. Sa payment details, leave ko muna ng blanco to. Save. So, yan. Stock location naman, saan niya dadalhin yung stocks kapag receive na. Then, yung store naman, saan niya kukunin yung expenses. Status naman, so meron tayong drop, confirm, tsaka receive. Kung drop, ito yung hindi pa final or in-edit mo pa yung mga items. Confirm naman, na final mo na at ready nang bilhin sa supplier. Receive kapag yung stocks ay delivered na sa store mo. Okay? Payment status, meron tayong paid, partial, tsaka unpaid. Pwede ka rin maglagay ng notes dito. So, ang bibili natin ay cup lid straw. Cup lid straw. So, alimbawa, ang bibili natin ay tig 200. Ayan. So, makikita mo dyan, 1,600 pesos yung babayaran natin. So, ang gagawin natin ngayon, paid muna at saka receive. So, ang mangyayari dyan, kapag sinave natin to, itong 200 na quantity ay automatic madadagdag sa ating inventory items. Okay, save natin. Ayan, success. Makita natin to. Ayan, nadagdag na siya. Pag tinignan mo sa inventory items, so makita mo dito, nag-update na yung mga inventory items natin, straw, lid, cup. So, ayan. Okay, gawa naman tayo ng isa pang transaction. Tapos, ang gawin naman natin ay confirm. Click mo yung new. Tapos, lagay natin dito confirm. So, ito naman ay na-finalize nyo na, na-approve na ito yung bibili nyo. Tapos, naka-unpaid. So, lagay natin dito cup lid straw. Gawin natin 200 na rin. Then yan. Supplier. Yan. So, unpaid pa to. Gawin natin save. So, mangyari dyan, hindi pa to papasok sa stocks mo. Tapos, hindi pa to magiging expense. Okay? Save natin. So, yan. So, halimbawa, dumating na yung mga items mo at kailangan mo na i-receive. Click mo lang yan. Tapos, receive. So, pwede mo i-confirm receipt. So, pag kinonfirm mo, automatic papasok lahat to sa inventory mo. Pero halimbawa, pag bilang mo, may kulang. Kunyari ito, 150. 100. Yan, ganyan. So, pag confirm receipt mo yan, mangyayari partially received. Okay? So, makikita mo dyan, meron tayong unreceived pa. So, pag binalikan natin yan, so, halimbawa, umokay na yung stocks nyo, nakita na kung nasan yung iba, receive mo lang uli. Yan, tapos confirm. Yan, receive. Then, mangyayari nyan, mark as paid mo na. Yan, tapos optional kung gusto mong gawa ng expense, confirm. Yan. Tapos, makikita mo sa inventory, ayan, nadagdag na yung ating mga items na binili. Okay? Then, dito, pwede mo yan i-download at i-print. Pwede mo rin i-clone yung iyong transaction na to. Then, dito, pwede kang mag-export ng mga PO mo.
Puwede mo ring mapanood yung PO overview dito. Puwede ka rin dito mag-search ng transaction. Kunyari P03, 'yan. Puwede ka rin mag-filter, order status, payment, supplier, tapos date range, transaction date range. Eto pala due date pala 'to, yung mga due date. So 'yan. Okay guys, gano'n lang kadali gamitin ang purchase orders ng Merchantry.